everyone! Welcome back to my podcast and I'm so very blessed kasi kanina lang nag-devotion ako and nakapag-desisyon ako agad na sabi ko, i-shoot ko ngayon yung episode 8. Yes, nasa episode 8 na po tayo guys and I'm so very thankful. Kasi imagine niyo yun, nasa episode 8 na tayo and ngayon wala akong masabi kasi nakapantulog na ako. Talagang after ko mag-devotion, sabi ko tutulog na ako pero hindi. Dahil nga, excited akong i-share sa inyo itong natutunan ko, itong mga nararanasan ko. Kasi naniniwala ako na lahat na lumalabas sa bibig ko, it's not from me, it's from God. Okay? So, yun, excited ako na i-share sa inyo to ngayon. Guys, I pray to the Lord na ma-bless kayo and i-touch yung heart nyo, ma-touch yung heart nyo ngayon na mapapakinggan nyo tong ating episode 8 because it's about God confirmation or a sign from Him. So, sa bawat desisyon natin sa buhay, guys, ano bang mas angat or mas nangingibabaw? Salita ng Diyos or horoscope? Or paniniwala natin sa ibang tao? Ano ba sa tingin nyo? Kasi, guys, I'm telling you right now, kapag sumunod tayo sa Panginoon, kapag tinanggap natin ang Panginoon, kapag sign niya and confirmation, kapag may confirmation ng Panginoon, I'm telling you, gagaan, magiging payapa, at magiging masaya ang takbo ng buhay mo, ang buhay natin. So, I hope you enjoy this video. If you do, please share it, like it, and comment. And let's get right to this video. Jesus said in Psalms chapter 32 verse 8, sabi doon, I will instruct you, I will teach you in the way you should go, and I will guide you with my eye. Napakagandang promise po nun. God promise, i-guide ka niya, sasamahan ka niya, kahit sa pinakamagandang daan. Diba po? But the question is, are you willing to be guided by the Lord? Ready ka ba? Willing ka ba na ipagkatiwala sa Kanya ang iyong future? If yes, comment down below. But it's your choice. Inom muna ako. Anyway, thank you sa aking napakagandang discipler. Thank you sa Tumblr na to. With my name pa, Paula. Thank you. So, yun nga. It's your choice. It's your choice talaga. Nasa sa inyo po yan. Guys, si Jesus, may iba't ibang way siya kung paano niya i-guide yung life natin. Like, iba't ibang way. Katulad ni Abraham. Si Abraham, in Genesis chapter 12, he has everything. Okay? Napaka-perfect ng life niya. Napaka-comfortable lang life niya. Pero, sabi ng Panginoon, sumunod ka sa akin, pumunta ka ng ibang lugar, and I will show you. Katulad ko po ako sa Pilipinas, nasa Pilipinas ako, nandun ang anak ko, andun ang family ko, andun ang friends ko, andun ang aking komportabling buhay, andun lahat, andun ang saya. Pero, sabi ng Panginoon, sumunod ka sa akin at ipapakita ko sa'yo. Kasi, I asked the Lord and I begged to the Lord. Talagang pinag-pray ko po yun. Sabi ko sa Kanya, ayoko na ng ganitong life. Ayoko na ng ganitong buhay. Gusto ko na ipakita mo sa akin kung ano talaga yung tunay kong purpose. Kung ano ba talaga. Kasi ayoko na, hanggang dito na lang ba talaga ako? Sinabi ko yun. Talagang pinag-pray ko yun sa Kanya. Kaya ayun ang sagot niya sa akin. Okay, sumunod ka sa akin, pumunta ka ng Saudi, and I will show you. Simple lang naman ang gusto kong iparating sa inyo. Yung
sign na gusto nyo, yung confirmation na gusto nyo, ipag-pray nyo lang sa Kanya yan. Magkaroon lang kayo ng faith sa Kanya. Maniwala lang kayo sa Kanya and ipapakita niya yan sa inyo. Okay? Kasi tayong mga tao, lagi tayong, Lord, bigyan mo naman ako ng miracle. Lord, ganto. Lord, ganyan. Hindi nyo ba alam na etong buhay natin, yan, nananatili kang buhay, is a blessing. Okay? Blessing na yan. Yung, ano ba naman yung pagising mo sa umaga, magpasalamat ka sa Diyos dahil nagising ka pa, namulat pa yung mata mo, and then sa gabi, magpasalamat ka dahil the whole day, pinrotektahan ka niya. That's a blessing, okay? So, wag tayong mag-aano sa Lord ng miracle. Kasi yan yung gising ka ngayon, miracle yan. Okay? Alam ko, some of you nagtatanong, bakit pinag-pray ko naman? Pinag-pray ko naman yung sign and confirmation sa Kanya. Like, bakit ang tagal? Bakit delay? Bakit hindi pa ngayon? Kasi nga, sabi nga niya, 'di ba? When the time is right, the Lord will make it happen. Meaning, may nakikita ang Panginoon ngayon na hindi natin nakikita. Meron siyang nakikita na hindi natin nakikita. Okay? So, mas alam ng Panginoon yung right timing, right time para sa'yo. Merong tamang panahon para sa'yo. May tamang panahon para sa desisyon na to. May tamang panahon para sa kagustuhan mong to. Okay? Mas alam niya kasi. Mas alam niya yung mas better. Mas alam niya yung mas makakabuti para sa'yo. Okay? So, before I end this, gusto ko lang sabihin sa inyo na napakasarap sa pakiramdam na kapag nahihirapan ako magdesisyon sa mga bagay-bagay or sa buhay ko, sa Kanya lang ako lumalapit. Like, sa Kanya lang ako humihingi ng sign and He always give confirmation. Napakadami ko pa pong gustong i-share sa inyo, but alam ko na busog na kayo sa mga narinig nyo sa akin ngayon. I think and I pray na na-bless ko kayo and na-touch ko yung heart nyo. So I hope in my next episode, nandyan pa rin kayo. You will stay with me no matter what will happen, and always remember that I always bring light to others. So thank you so much and good night.